Hello, magandang umaga mga bata. At ngayong araw ay Nobyembre 24, 2020. Okay. So ngayong araw class, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagbibigay kahulugan sa graph at ang pandiwa. So dalawa ang ating tatalakayin ngayon. Okay, so sisimulan ko muna sa isang paalala. Paalala, pagkatapos panoorin ang video na ito, basahin ang kwento na pinamagatang Ang Kwento ng Dalawang Buto na matatagpuan sa aking ipinost sa ating Google Classroom at mahahanap din ninyo ito sa inyong libro na nasa pahina 190 to 192 ng Pinagyamang Pluma. Okay? Naiintindihan ba? So, dapat ninyo yang basahin class dahil bago ako magtanong tungkol sa video, ay magtatanong muna ako tungkol sa kwento. Okay? Kaya kailangan nyo yang basahin. Kaya huwag kalimutan, basahin ang kwento pagkatapos nyong panoorin ang video na ito. Okay. Ngayon na naibigay ko na ang aking paalala, magsisimula tayo sa ating pagtatalakay. Ang ating unang tatalakayin ay ang pagbibigay kahulugan sa graph. Okay. So, ano nga ba ang isang graph? So, alam ko nakakita na kayo ng isang graph class. Ang graph ay nakaguhit na representasyon ng mga datos na hango sa pag-aaral, pananaliksik o survey. So, ito ay galing sa mga survey class, yung mga ina-answer nyo na mga form, maaaring ganoon. Okay, maaaring doon galing ang isang graph. So, mayroong iba't ibang uri ng graph class. Mayroong pie graph na yung iba ay circle. Meron ding bar graph kung saan ito ay katulad nito. Right. Tingnan nyo yan, kas. Okay, yan. Yan ay halimbawa ng isang bar graph. Okay. Ito ay bar graph dahil makita nyo meron siyang rectangular shapes na parang bar. Okay, yan ang bar graph. Pero in generality, ito ay tinatawag na graph class. Okay? So, sa halimbawa na graph na aking ipinapakita ngayon, ito rin ang matatagpuan ninyo sa inyong libro class. Okay, ang ipinapakita sa graph na ito ay ang bilang ng mga batang leaders sa bawat baitang. So, the leaders in each grade level. Yan ay sa Ingles. Okay? Mula sa nakaguhit na mga datos, ito, nakaguhit na mga datos. Okay, agad mong malalaman ang bilang ng batang leader sa bawat baitang. So, ito class is bilang ng mag-aaral. So, let's say 5 students, 10 students. Ito ay nasa left side o nasa kaliwang bahagi ng graph. Okay, yan. Yan ang bilang ng mag-aaral. So, let's say 5 students, 10 students, 15 until 30 ang kanyang estudyante na ipinapakita na numero dyan. Alright, at sa ibabang bahagi naman ng graph ay ang baitang sa paaralan or the grade level. So, ito grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang 6. Grade 5, grade 6. Okay, so merong baitang sa isang paaralan. Okay? At mapapansin mo sa graph na ito ang bilang ng mga batang leader ay dumarami mula sa grade 1 hanggang grade 6. Hindi ba? Pasaka. So, meaning, paitaas or higher ang kanyang, umaangat ang kanyang mga leader. Okay? Napapansin nyo ba? From 5 until, let's say, ito ay nasa gitna. So, mga 8 yan. Okay? So, dapat kayong marunong bana-bana class. Okay? Dahil yan ay nasa gitna. So, ano lang nyo, inyo na siyang itupong kung saan siya naka-point or saan siya naka-stop ang bar or ang kanyang drawing dyan sa anong number. Okay? So, let's say, ang grade 2, saan naka-stop ang grade 2? Okay, nasa gitna siya ng 5 at 10. 5 at 10. So, nasa gitna, meaning mga 8 yan. Ito naman, sa grade 4, nasa, let's say, 15. Okay?
magka-level sila ng 15. So, nasa 15 na mga leader ang nasa grade 4. So, ganyan ang pagbibigay ng kahulugan sa isang graph class. Tingnan nyo lang kung saan siya natupong, kung asa siya natupong class. Alright? So, sana naiintindihan ninyo ang aking sinasabi. So, dahil sa graph na ito, class, ay mas madali nating malalaman kung ilan ang mga leader sa bawat baitang, hindi ba? Okay. So, ito class, obserbahan ninyo ang graph na aking ipinapakita dahil mamaya sa ating klase-klase meron akong mga tanong tungkol din sa graph na ito. Alright? So, obserbahan nyo yung mabuti. Okay? Ngayon naman, tumungo tayo sa kahalagahan ng pagbibigay kahulugan ng graph. Why is it important to give interpretation sa isang graph? Alright. So, una is natututong mangalap ng datos o impormasyon. Hindi ba? Galing yan sa mga form. Alright. Kapag, or research class, pagsasaliksik, you're asking questions from people and then you gather their answers. Okay? Naiisa nyo ang kanilang mga sagot. At kapag pareho sila ng sagot, class, maaari nyo yung i-compile or i-combine. Okay? Kaya nakakuha kayo ng mga impormasyon o datos. Pangalawa naman, ito ay mahalaga dahil naiintindihan ang mga datos o impormasyon na iyong nakalap. So, sa mamagitan ng graph class, kagaya kanina, mas madali ninyong ma-understand or maiintindihan ang ibig sabihin ng isang graph. Alright? Madali ninyong ma-interpret ang kanyang datos or madali ninyong maintindihan, ganito pala to. Sa grade 1 pala, maliit lang ang leader or sa grade 6, marami ang leader. So, ganyan. Okay? So, depende yan sa inyong gustong malaman na sagot sa inyong pananaliksik or sa inyong research. Kung ano yung gusto nyong malaman. Let's say, ilan yung marami ang kapatid na inyong kaklase. Okay, you will ask a question to your classmates and then you will gather information. And then sa information na yun ay maaari niyong gawa ng graph. Okay? Let's say sa babae at lalaki, i-differentiate nyo. So sa babae ninyong kaklase, kaunti lamang yung may kapatid or sa lalaki ninyo na kaklase is marami yung kapatid, okay? So, yan. Depende yan sa inyong gustong malaman na impormasyon. At natututo rin kayong bumuo ng sarili ninyong graph. Okay, so kapag marunong na kayong magbigay kahulugan ng graph at makakalap kayo ng impormasyon, nakakagawa na kayo or nakakabuo na kayo ng inyong sariling graph. Alright, so yan ang ating unang leksyon ng pagbibigay ng kahulugan sa graph. So ulit, tatandaan ninyo na kailangan ninyong i-observe yung graph na aking ipinakita kanina dahil meron kayong sasagutan mamaya. Okay. Ngayon naman ay atin nang i-discuss ang ating ikalawang leksyon. Ito ay tungkol sa pandiwa. So ano nga ba ang pandiwa, class? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. So, ang dapat ninyong tandaan, class, kapag pandiwa, ito ay kilos o galaw. In English, class, ang pandiwa ay verb or action word. Right, so yan. Kapag ito ay nagsasaad na ng kilos, ibig sabihin iyan ay pandiwa. Okay, meron akong tatlong halimbawa na ipapakita sa inyo na halimbawa ng pandiwa. Okay, halimbawa, una, gumuguhit. In English, drawing. Okay, he is drawing or siya ay gumuguhit. The second one, ikalawa, kumakanta. She is singing. Siya ay kumakanta. Pangatlong halimbawa, nagbabasa. So, ang bata ay nagbabasa. The kid is reading. Right, so yan, gumuguhit, kumakanta, nagbabasa. Yan lamang ay ilan sa mga halimbawa ng pandiwa. Okay, nabubuo ang pandiwa sa pamamagitan ng pagsasama ng panlapi at salitang ugat. So, ang panlapi, class, naalala nyo ba yung unlapi, gitlapi, hulapi? Hindi ba? Na-discuss natin yon noong first grading. Okay, magre-refresh tayo mamaya. Okay, atin ulit yung tatandaan. Ang salitang ugat naman, class, ang ibig sabihin dito sa salitang ugat ay yung
kilos. Alright? Let's say, basa, kanta. Okay, the word itself. So, yan ay ang ibig sabihin sa salitang ugat. Alright, I'll show you examples upang mas maintindihan ninyo ang aking sinasabi. So, halimbawa class, mga pandiwang nabubuo sa pamamagitan ng panlaping inilalagay sa unahan ng salitang ugat. So, tinatawag ito na unlapi, meaning nasa unahan ang kanyang panlapi. Okay, ito ang halimbawa class. Mag plus lakad equals maglakad. So, ang salita na nabuo or ang pandiwa na nabuo ay ang maglakad. Ang salitang ugat niya ay lakad at ang kanya namang panlapi na nasa unahan or ang unlapi ay ang mag. Okay, naintindihan nyo ba? Mabuti naman. O, pangalawang halimbawa, nag plus laro equals naglaro. So, ang salitang nabuo ay naglaro or playing. Ang kanyang salitang ugat or ang root word ay ang laro at ang unlapi ay ang nag. Okay. Meron ding mga pandiwang nabubuo sa pamamagitan ng panlaping inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Tinatawag itong gitlapi. Okay, kung kanina ay nasa unahan, meaning before the salitang ugat or before the root word, ito naman ay nasa gitna or in the middle. Alright, ito ay isang example niyan. Plus lakad. Okay, so ang nabuong salita niyan ay lumakad. Nakita nyo ba? Nasa gitna or inserted siya sa loob ng lakad. L at A. Kaya lumakad. Walking. Alright, yan sa English. Lumakad. Ito naman, in plus basa equals binasa. Reading, okay? Yan, reading. Ang in ay nasa loob na ng B at A. Diba, basa yan. Naging binasa. Okay, observe the red one class. Yan ay ang mga panlapi na nasa gitna or ang mga gitlapi. Kapag nasa unahan, unlapi. Kapag nasa middle or nasa gitna, gitlapi. Tandaan nyo yan. Okay. Ito naman, mga pandiwang nabubuo sa pamamagitan ng panlaping inilalagay sa hulihan. So, hulihan na. In the end of the salitang ugat. Tinatawag din itong hulapi. Okay, example. Halimbawa, sayaw plus in equals sayawin. You're going to dance. Sayawin. Ang sayaw ay nadagdagan ng panlaping in or hulaping in. Susunod naman ay ang sama plus han. Okay, ang nabuong salita ay ang samahan. Okay, you're going to go. You're going to go with who? With him or with her? So, ang salitang ugat dyan ay sama at ang kanyang hulapi naman ay han. Ito naman class, meron pang isang uri or pandiwa na nabubuo. So, mga pandiwang nabubuo sa pamamagitan ng mga panlaping inilalagay sa unahan o gitna at sa hulihan ng salitang ugat. Tinatawag itong kabilaan. Meaning class, maaaring nasa dalawa ang kanyang na-add na panlapi, either nasa unahan, nasa gitna, or nasa hulihan. Kung meron siyang dalawang panlapi, ito ay tinatawag na kabilaan. Tandaan niyo yan. So, ito ang example niyan. Mag plus kain plus an equals magkainan. So, you're going to eat together. Alright, in English. Ang kanyang salitang ugat ay kain. At ang kanyang mga panlapi naman ay ang unlapi na mag at ang hulapi na an. Meron pa tayong ibang halimbawa. Mag plus sayaw plus an.
equals magsayawan. So, yan ang nabuong salita, magsayawan. Again, dance together. So, ang kanyang salitang ugat ay sayaw. At ang kanyang mga panlapi naman, na kabilaan ay ang mag, na unlapi, at ang hulapi na an. So, yan class. Para mas madali ninyong ma-identify ang kanyang anong salita ang tinutukoy, ay hanapin nyo lamang ang salitang ugat class para mas madali nyo siyang ma-identify kung ito ba ay kabilaan, hulapi. Okay, identify nyo agad kung ano ang kanyang salitang ugat or ang action word. Kagaya nito, magsayawan. So, action word niya ay sayaw. So, yan ang dapat nyo tandaan. Meron din akong ipapakita sa inyong halimbawang pangungusap. Okay, babasahin ko ha. Kami ay naglakad at binisita namin si Lola sa bahay niya. So, alin sa inyong palagay ang pandiwa dyan? Okay, very good. Mayroong dalawang pandiwa dyan. Ito ay ang mga naglakad at binisita. Ang naglakad class, ano ang naglakad? Alright, ang naglakad ay unlapi na pandiwang okay. So, yan, naglakad. Ang kanyang salitang ugat ay lakad at ang unlapi naman dyan ay nag. Sa ikalawa naman ay, ito ay nasa gitlapi. Okay, bisita. Ito ay nalagyan ng ni. Diba? So, yan class. Tandaan nyo, bisita ang kanyang salitang ugat. Ang kanya namang panlapi ay gitlapi na ni. Alright, so ganyan siya pag-identify class. So, sana ay naintindihan ninyo ang ating dalawang leksyon ngayong araw. Ang pagbibigay kahulugan sa graph at ang pandiwa. Kita-kita tayo mamaya at ulit, huwag niyong kalimutan ang pagbasa ng kwento na aking pinabasa, ang kwento ng dalawang buto. Paalam at see you mamaya. Bye!